Hey, what's up guys? This is Clyde Beans TV once again. And ngayon meron tayong desktop na ayusin. May power siya pero walang display sa monitor. So, una natin gagawin kasi nakita ko siya medyo ano na siya, um, marumi. Linisin muna natin siya at saka natin i-troubleshoot, i-diagnose kung ano yung kanyang problema, kung saan nanggagaling yung bakit hindi siya nag-display sa monitor. Tara guys, samahan niyo ako. So guys, kung nakikita nyo, ito yung desktop unit. Bali ang may-ari nito, ang client natin dito, si Ma'am Au, Aurora Bituin sa Padilla Store. Shoutout sa iyo, Ma'am Au. So ngayon, papakita ko sa inyo yung loob ng unit para malaman nyo kung bakit kailangan natin linisin. So kasi dapat kasi ang desktop or laptop, kailangan nililinis yan. Kung araw-araw ginagamit, dapat nililinis yan ng mga every 6 months. Pero kung hindi naman siya araw-araw ginagamit, tingnan nyo rin hindi pa siya marumi at saka wala naman siyang problema, siguro pwede na yung mga once a year. So ina-advise ko lang yung paglilinis ng mga 6 months sa mga teacher na client natin. Kasi yan, araw-araw nilang gamit yan, yung mga laptop nila sa yung desktop nila. So kaya ina-advise ko na linisin yung unit natin from time to time, lalo na kung parating natin ginagamit. Kasi para matanggal natin yung alikabok na nagkukos na umiinit yung ating mga processor, lalo na yung mga fan. Pagka balikabok na yan, nahihirapan ng bumuga ng magandang hangin yan. So iinit yung yung processor, yung video card, yung power supply na pwedeng masira yon. So let's go guys, silipin natin yung loob ng unit na to. So guys, ang paglilinis nito hindi basta-basta linis lang. Binabaklas natin lahat yan, then saka natin bubugahan ng hangin para matanggal yung alikabok, tapos babrushin natin, then after that assembly. Sa assembly, lalagyan natin ng thermal paste yung processor saka yung heatsink nya. Tara, start na tayo. Ito yung memory. Ito naman yung heatsink ng processor. So ito na yung board, ito yung processor. Medyo matigas na rin yung thermal paste kaya dapat na rin palitan. Kasi alam ko matagal na to eh. Alam ko ako pa yung bumuo nito eh. Binuo ko to nung bumili siya ng sa akin niya to kinuha ni Ma'am Au. So, ngayon ito bubugahan na lang natin ito ng hangin, tapos babrasin natin kasi mawala yung mga alikabok at itong power supply sa ilalim na natin bubugahan ng hangin. So, ito unahin muna natin i-blower itong motherboard. Sprayan natin ng contact cleaner. So, okay na to. Set aside muna natin. Next natin tong heatsink. Tanggalin natin yung thermal paste na luma. So, after ng motherboard, ito namang chassis. Linisin natin to.
bugahan muna natin bago natin na brusin sa punasan. Okay, tapos na tayo sa motherboard, sa chassis at sa heatsink. So, assembly naman tayo. Linisin na rin natin yung memory niya. So, yan. Tapos na natin linisin yung chassis, yung motherboard, saka yung heatsink, saka yung DVD-ROM. Bali, ito na lang. RAM. Ito yung suspect natin na may problema, kaya walang display. Subukan muna natin itong linisin, tapos i-assemble na natin ulit. Then, diagnose natin kung okay na siya. So, ikabit na natin siya lahat. Lahat ng connection, ikabit na natin. Kabit naman natin tong heatsink. Bago natin lagay ito, lagyan muna natin ang thermal paste. Ito kasing thermal paste, ito yung nagfi-fill ng gap doon between sa processor at saka sa heatsink. So para kung meron man siyang konting gap, ito yung magpupuno doon. Okay? Okay. Yan. So, okay na siya. Naikabit na natin yung SSD niya. DVD nakakabit na rin. Yung CPU pa nakakabit na rin. Thermal paste na rin yan. So, ngayon, kabit na lang natin to. Tapos testing natin. Okay. So, yan. Nakakabit na lahat. Malinis na rin lahat. Testing na natin. So, yan na siya guys. So, malinis na. Nakakabit na rin siya. Testing. Ayos pa yung ikot ng panya. Ayun, nagbukas na siya. Nice. Yan, nagtuloy na siya sa Windows. So, yun lang naman ang naging problema niya. Marumi lang naman siya. Dahil lang sabi nga ni Ma'am Au, 1 year na stock. Ayan. So, yun na nga guys. So, importante talaga na dapat na-maintain o palaging nalilinisan yung ating mga system unit. Kahit sa laptop, ganun din. Kahit sa mga printer, dapat din na nalilinis din yan. Dahil syempre, yung mga alikabok nagkukosya ng problema. Pero advice ko lang sa inyo rin ha, iwasan din natin na mag-DIY sa paglilinis, lalo na kung wala naman tayong basic sa electronics, hindi rin naman tayo computer technician. Kasi imbis na luminis siya at maging maayos yung kanyang performance, baka mamaya lalo pa nating masira. So I advise na ipagawa niyo yung pagpapalinis ng inyong mga system unit sa mga experienced na technician katulad ko. At para naman sa inyong mga katanungan, suggestion at kung nais nyong i-shoutout ko kayo sa susunod nating video, you can comment down below sa ating comment section. And please like and share this video and subscribe to our YouTube channel. So that's it guys. Thank you guys for watching and God bless.